Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santia, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananampalataya sa panahon ng unos. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 25. Ito po yung mensahe. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay nagsimulang mapuno ng tubig. Kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog po tayo. Sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nangangalit na mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong nila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila ay natakot at tamanga at ang sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Inutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. Higit pa rito, sapagkat paroroon ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 11. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Ipagpatuloy po natin, 1 Corinto, Kabanata 10, talata 13. Ito po ang mensahe. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo lalo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sinasabi natin mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa bandang huli, ito'y nagpakilala ng mabuti at mahabagi ng Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa linggong ito mula dito sa Bible Lights Promotions. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na pananampalataya sa panahon ng unos. Yan. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa tuwing sa ating pamumuhay ay lalo-lalo na kung tayo ay makararanas ng mga pagsubok o makararanas tayo ng iba't ibang mga suffering, kapigatian o nalalagay tayo sa panganib. Kagaya ng unos o yung sa bagyo, mga sakuna. Hindi lamang yung bagyo, iba't ibang mga sakuna. So sa panahon ng mga ganyan, kailangan natin ng iba yung pananampalataya. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Pinabuti niya yung panahon noong magkaroon ng malakas na unos, sila yung nasa dagat panahon. So nakaya niya, so pinabuti niya yun, bangamat siya ay may malaking pananampalataya bilang anak ng Diyos at siya ay
sa pagiging tao ay pinakita niya na dapat ay ganoon yung pananampalataya mo para iadya ka o iligtas ka doon sa ganung klase ng tiyak na kapahamakan. So ngayon ay syempre siya ay tinitingnan natin na Diyos kaya niya nagawa yun. But sabi ng Panginoon Kristo, magagawa natin na anumang kaya niyang gawin dahil doon sa pinakita niyo sa pagiging tao ang pananampalataya. Kaya sino man ay pwedeng kayang gawin yung ginagawa niya doon sa ibinigay na kapangyarihan sa kanya o pananampalataya sa pagiging tao niya. So kaya natin magawa yun kung tayo ay mayroong pananampalataya na malaki na ating may panalangin na yung bumuti ang panahon, lalo na kung may bagyo. Yan. Ngayon ay malibaan dyan ay yun, hihilingin natin. Tayo mananalangin ng paghiling sa Panginoon Diyos. Ano man ay pwede natin hilingin. Lalong-lalo na tayo nasa tiyak na kapahamakan, kagaya ng unos, pwede tayong humiling. Kailangan natin ng malaking pananampalataya para magawa natin yan. Para halimbawa bumuti yung panahon, kung mayroong mga ganyang super typhoon, mga lindol, yan, volcanic eruption, yan, anumang uri ng kapahamakan, mayroong kumahabol siya na may kung ano yan, tayo ay manampalataya na tayo ay protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos. Bumuti yung panahon, yan tayo sa kapahamakan, tayo ay kanyang. Hindi man ganun kalaki yung mananampalataya natin na yung panahon na pabuti mo, magtuloy-tuloy man yung bagyo, hindi man ganun kalaki yung pananampalataya mo, nananampalataya ka, ikaw ay bibigyan ng kaligtasan doon sa iyong mananampalataya na yun. Hindi mo mapabuti yung panahon sa tuwing panahon ng sakuna, hindi man ganun kalaki dahil hindi naman may mga tao hindi ganun kalaki yung pananampalataya. Kagaya rin ni Elias na pwede magpaulan, pwede pagtilayin yung ulan. Na pwede mo pabutihin yung panahon. Kung meron kang ganung kalaking pananampalataya, magagawa mo yun. Lalo na, siyempre, iligtas ka doon sa pananalasa. So, yan ay kakibat natin yung pananampalataya na sa panahon ng mga ganyan mga. At yan ang nais na ipabalik sa ating naman na Panginoon. So, tayo magkaroon ng pananampalataya. Malaking pananampalataya, lalong-lalo na yung kaya nating pabutihin yung panahon sa panahon ng mga sakuna yan. So, sabi ng Panginoon, hindi tayo mabibigo sa sino mang nananalig sa Kanya. Kaya kinakailangan natin malaking pananalig yun. Kung tayo walang malaking pananalig para pabutihin yung panahon, tayo naman ay hindi niya pababayaan ang ating buhay doon sa panahon na yan. So, halimbawa yan ay, siyempre ang mga ganyan ay may iba't ibang maaaring pagsubok sa lahat at doon sa mga masasalantaanyaan. Kaya yan ay maaaring mangyari at hindi yan halimbawa walang may ganung kalaking pananampalataya para mapatigil yan. Or even, mayroon man ganun, kailangan mangyari yung mga bagay na yan. So, pero ganyan pa man tayo ay sa pananampalataya natin tayo ay poprotektahan pa rin ang ating mga Panginoon. Even though, mayroong sinasabi, kahit nananampalataya ka, ganun kalaki yung mananampalataya, nadidisgrasya ka pa rin. So, yun ay pagsubok na maaaring ikaw ay may iba't ibang mga sinasabi na ikaw ay maaaring sakripisyo or maaaring pagkakamali mo yan or etc. Kaya nagiging pagsubok sa iyan at pangkalahatan yung bawat type. So kaya yung mga halimbawa sa pangkalahatan bagyo kasama ng panahon sa ngayon pagkakamali na ng lagang tao may andam na ron. So yan, kaya tayo manampalataya mo at maaaring sarili rin natin kaya tayo ay sinakripisyo ng Panginoon Diyos just because of something else. But tayo ay maging matatag diyan sa pananampalataya, ano man yung sabihin natin doon sa ganung klase ng mga sakuna na nangyayari. Tayo ay magpakatatag at tayo naman hindi niya pababayaan. Kung nangyayari man, magpakatatag pa rin tayo sapagkat may ka na ipagsubok sa iyo para ikaw ay natin bumang. Kagaya noong nangyari sa iyo. So, yun ang Panginoon Diyos naman ay hindi pababayaan. Ikaw ay maaaring dyan ay kapag may malaki kang devastation, maaaring yan ay gawa na ni Satanas o gawa ng mga demonyo. Kagaya kayo, sinubok siya ni Satanas. So, kinaanin niya si God, ang devil. Sabi niya, kapag sinaktan mo yan at tinanggalan mo na lahat ng mga ng kanyang mga kayaman yan ay maaari yan ay kasuklaman ka.
Sinubok niya si Job, lahat. Pinatay ng bagyo yung mga anak niya, dinubastik yung mga bahay niya, ninakawan siya, etc. Gawa ng demonyo. So, binigyan siya ng sugad na napakarami. So, natili siya sa pananampalataya. Then, pakatatal siya. So, sa bandang huli ang ginawa ng Panginoon Diyos. Binigyan siya ng napakaraming anak, pinahaba yung buhay niya, ginawa 150. Tapos, binigyan siya ng napakaraming anak, naabutan pa yung mga apo sa pahayataan niya yun. Napakaraming anak na binigay sa anak, nanganak pa yung mga anak niya. So, mas marami kaysa doon sa una, binigay siya kanya. At kayamanan na naipundar niya na tinanggal ni Satanas, ibinalik sa kanya ng doble-doble pa, mas marami pa kaysa dati. So, ganun ibabalik kayo ng Diyos yung kapag hindi ka, kapag ikaw ay nanatili sa kanya. So, na-devastate ka, na-devastate, ano manghuli ng sakuna, kung nangyayari, manatili ka at ibabalik sa iyo ng Diyos yung lahat yan. Dahil yan ay, hindi niya basta ikaw, hindi naman tayo basta gusto mapahamak ng Diyos. So, maaaring yan ay, so, lahat na nangyayari yan ay, gawa ng mga demonyo kapag tayo ay ganoon nasasamantala ng lubos yan, or else we make mistakes on our part yun, kaya tayo na mahamak, di ba? At bago tayo ay kung may pananampalataya tayo hindi rin pababayaan yun, kaya tayo ay magkaroon ng pagtitiis sa anumang nangyayari. Yung bagyo, hindi bago sa atin yan yan ay matagal nang tayo, kumbaga man dapat resilient na tayo sa bagay, patulit-ulit yan. So dapat resilient tayo na, kumbaga masirang practical, resilient na naharap natin sa ating mga sarili sa pananampalataya. Ganun, para alam na natin na maaaring mangyari. So yun, at sana ay tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya para anong bagay maligtasan natin kung tayo man ay na-devastate, even our mistake, or maybe sinapit dito tayo ay magkaroon ng katatagan sa lahat ng bagay. At kagaya ni Job, ano nang gagawin sa atin ng Panginoon sa bandang huli kung tayo ay mawawalan ng pag-asa at pagmamahal at nananampalataya sa Panginoon. Uli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon Diyos, at kayo ay mamuhay ayon sa kalooban o sa ilalim ng pamamahala ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. So magpailalim tayo sa kanyang pamamahala at tayo ay mamuhay na maayos sa mundong ito hanggang sa takdang panahon na ipagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Yeah. At sana ay kayo ay naliwanagan ng salita ng banal na Panginoon Diyos, at tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at siyempre ng banal na Santa Maria, patuloy siyang isugo at gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang aparisyon o sign ng kanyang kaysa niya siya ay kasama natin sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Kasi siya ng kaliwanagan na tayo ay kasama natin ang Panginoon sa pagbabahagi ito. At kayo ay kayat sa pagtalima ng mabuting balita. At higit sa lahat, syempre, ay yung pakikinig. So, pakinig ng mabuting balita, kagaya sa atin na makapakinggan nyo, or sa iba't ibang mga nagbabahagi, or lalong-lalo na sa ating mga simbahan, na upang tayo ay pagmulurin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, at tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa Espiritu. Sapagat yung mabuting balita o yung gabay na ito ang dapat natin susundin para tayo ay makapabuhay ng mabuti. Sapagat yung mga gabay na kaliwanagan yan ay gabay para natin sundin yan. So hindi naman nagsasalita yung liwanag kung anong mabuti ang gagawin. So yung pinahayag ng mga Panginoon Kristo, apostol, yan yung maggagabay sa atin ng pamamahala ng Panginoon Diyos o yung kaligtasan. Muli ay sana ay patuloy tayong pagliwanagan ni Banal Santa Maria, at yung interpretability, patuloy tayong magkaisa diyan, paliwanagan kayo at unawain natin yung ating mga reliyon. Maiwasan natin yung hitwaan, sigalutan, at ano nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa at buong mundo.
Sa gayon ay makikikaya tayo ng pagpapairal ng kapayapaan, pagmamahal, pagtutulungan. Yan. Buting aral natin mga kaibigan. Sa bawat komunidad, pamilya, komunidad at bansa. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan din ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklod yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo o mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tuloy tayong umaasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu Santo at Santa Maria, sa ating paggabay sa pamalaan at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita mula dito sa ating pagbabahagi sa Bibleized Promotion sa ating The Bible Evangelizations. Doon naman sa kapamalaan, maliwanagan kayo ng mabuting balita ng banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang ng tao. Magpayari kayo ng batas ng Krisya sa gayon makikinabang at makapamumuhay na maayos yung inyong mga nasasakupan. At sila ay makapamumuhay na maayos at makapananampalataya ng tungkol sa ating banal na Panginoon ng magaan at hindi nagkakaroon ng walang abusong pamalaan at gulo sa kanyang lipunan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.